Pinatikos ng mga kongresista ang isang dating PDEA agent na nag-uugnay sa mga opisyal ng gobyerno, kabilang na ang presidente, sa iligal na droga. Tingin nila, bahagi lamang ito ng mga hakbang para siraan ang administrasyon. Si Mela Lesmora sa detalye. Umalma ang mga kongresista sa pagdawit ng isang dating PDEA agent kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isyu ng iligal na droga. Nitong Martes, natalakay kasi ang usapin sa isang pagdinig ng Senado mula sa testimonya ni Jonathan Morales na dating kawani ng ahensya. Ayon kay House Committee on Dangerous Drugs Chairman Robert Ace Barbers, questionable ang kredibilidad at background ni Morales. Base sa mga ulat, na-dismiss na kasi umano ito noon sa police service at itinago pa niya ang tunay niyang background nang mag-apply sa PDEA. Nang makalusot naman sa ahensya, naakusahan din siya ng iba pang krimen. Dahil dito, nagtataka rin si Barbers kung bakit hinayaan pang humarap si Morales sa Senate hearing, gayong iba rin naman ang isyong dapat tinalakay rito. Tingin naman ng iba pang mambabatas, bahagi lang ang hakbang na ito para siraan ang administrasyon. Kaya naman, panawagan nila sa publiko maging mapanuri sa mga napapanood at naririnig para hindi mabiktima ng fake news. Meron tayong presidente na napakasipag at mula nung umupo sa pwesto ay tuloy-tuloy ang kanyang pagtrabaho para may angat ng buhay ng ating mga kababayan. Pero merong iilan na talang patuloy na hindi napapagod rin na ibagsak pababa ang ating bansa. At sana hoy, pagmatsyag po ang ating mga kababayan, ang ating mga kapwa Pilipino, makita nila sino yung para sa ikabubuti natin at sino yung nag-iingay lang para sa mga pasarili ng interes. Ang PDEA nauna na ring itinanggi ang alegasyon laban sa presidente. Kaya mungkahi ng mga kongresista, huwag nang pansinin ang mga pahayag ng paninira. Mismo yung ahensya na pong nagsasabi na hindi nga ito totoo. Bakit natin papaniwalaan ng ang mga taong dati nang may bahid sa kanilang history, may bahid na sa kanilang career? Diba? Bakit tayo maniniwala sa taong ganun? Para sa akin po napakadaling i-distinguish kung sino po nagsasabi rin ng totoo at sino nagsasabi ng kasinungalingan. Sa kabila ng issue, tiniyak ng Kamara na patuloy lang ang magiging paglilingkod ng gobyerno para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Mela Lesmora para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.